Hello guys! Ayan, shoutout po sa lahat. Meron po akong gustong sabihin sa inyo about sa scammer na nagpe-pretend po siya na taga BPI. Yung ginagamit niyang pangalan, hindi ko alam kung talagang sa kanya yon, which is, scammer nga. Angelo 5. Yung number niya is 0963-465678. So, ganito yung ginagawa ng scammer. Kasi may bank nga ako sa PPI. Tapos, ang ginawa niya, sinabi niya na, hello ma'am, confirm ko lang po na ako po ay taga PPI at yung account number nyo ay papalitan po ng ibang account number. So, ganito, red flag na yon. So, nung sinabi niya na, sige, login po kayo sa ma'am, sa inyong banking system or online through your apps, mobile apps, para ma-transfer po natin yung inyong tas tinanong niya ako kung magkano na yung aking total balance. Kung halimbawa 5 million, 10 million. So, sinabi ko sa kanya yon. So, sinabi ko sa kanya na 10 million. So, yun, 10 million pesos. So, sige, sabi niya, sige, i-transfer mo sa new account mo na ginagamit niya is 06597-44797. BPI account daw yon. So, ganito, kasi nga, baka hindi nga totoong BPI number. So, ang nangyari is, hindi siya nag-aano ng amount. So, sabi niya, okay ma'am, bibigyan kita ng new BPI number. Kasi kung halimbawang hindi mo yan ma-confirm or ma-update ngayon ang inyong bagong number for new account, kasi yung total balance nyo, yung buong balance, hindi na po yan mag-a-appear to your new account. So, sabi ko, 10 million? Hindi mag-a-appear to the new account? Parang duda na ako doon Sabi ko, alam mo, nagluluto ako para sa anak ko. I was in a hurry to cook the lunch for my daughter. So, I think you are just, it's like, for me, it's annoying already. Kasi sabi niya, 15 minutes lang daw ang allowance na pwede nilang i-ano sa akin kasi meron pa daw silang ibang i-attend at pwedeng tawagan. Tapos, kung hindi ko daw may update yon online, pupunta na daw ako sa head office. So, ganito, parang naramdaman ko na meron ganun. Sabi ko, ever since ang BPI, walang ganung sinasabi na hindi pwedeng tawagan. Kasi kung halimbawang busy ka, nagda-drive ka, malaglag ka na sa ano yun, di pwedeng ganun. So, ang nangyari, sabi ko, hindi talaga pwede. Kasi normally, pag may tumatawag po sa akin, sasabihin ko, can you call me like around this time, like maybe 1 o'clock or after an hour? Tatawag sila ng ganong oras. Pero, ang nangyari, ayaw niya kasi daw, pag ganun daw, hindi ko daw anuhin yung call, yung i-update yung new account ko, at may transfer ko yung total balance ko na 10 million, sana all, sana totoo. Tapos, syempre, naibigay ko talaga sa kanya yung total amount ko na, 10 million. 10 million. Tapos, sabi ko sa kanya, paano yan pag 10 million, hindi ko makikita, parang mawala lang ng barang bula, parang may mali yata, sinabi ko na doon. So, sabi ko sa kanya, pwedeng tumawag ka na lang mamaya, kasi ako ay maghahanda na at aalis na kasi 12 na. Kainan na yon, labasan na ng mga bata. Tsaka si Angel, kainan niya. So, naku po. Ayaw pa rin niya. Ang ginawa ko, hinang up ko na guys. Kasi makulit na siya at alam ko na excited na siya na ilipat ko na yung 10 million ko nga sa BPI account nila. So, walang ganon guys na ikaw mismo maglilipat at hindi mo naman sure talaga na yung account na binibigay nila sa'yo ay talagang legit. Diba? So, kasi nga ang BPI, siguro talagang gumamit lang siya ng different account at baka na ano na nga yun, na fraud na yung number. So, ang BPI na rin ang nag-stop banking online. So, which is very, very safe, guys. So, ayan, thankful ako kasi nag-ano ako kay Copilot. I was asking Copilot, is this true that BPI workers or employees called us to change the bank number of our bank, the bank account number? And then the Copilot said, no, I think what you best to do is report them. Report the one who called you with the number and block the number as soon as possible. So, yun nga, tinawagan ko ang taga-BPI. Ang nangyari, sinabi niya, wala pong ganun ma'am. Hindi po kami tumatawag para mag-change po ng bank account number. Ganito po yun. Ang taga-BPI, kung halimbawa kahit na anong bangko, magpapalit lang ng number kung mag-change po tayo ng ATM card. No? So, yun lang po. Yun lang po yung way na para ma-change yung ating bank account number. So, ang nangyari kasi,
binigay ko sa kanya yung number nung tumawag. Yung tumawag ng na scammer. So sabi niya, okay, i-send mo sa akin yung yung screenshot ng number niya na 0963465678. Tapos, in-screenshot ko yung conversation namin, yung time, kung kailan siya tumawag. Tapos, sinend ko dito sa kanilang email ad na documents@bpi.com.ph. So, ayan guys, pag ilalagay ko sa screen, documents@bpi.com.ph. So, sinend ko na sa kanila yung aking screenshot na conversation dun sa scammer. So, ang pangalan niya, aywan ko kung totoong pangalan niya to, nagamit Angelo 5. Okay? So, kung sino ka man, hayop ka, scammer ka, yawa ka, go to hell. Kasi, yung ginagawa mong pang-i-scam, kasi sabi niya, ma'am, trust, wag po kayong sana magtiwala po kayo sa akin, lagi pa niyang ganon. Parang meron na po kayong trust issue, ma'am. Ganun sabi ko, ha? Ikaw ang nagsabi sa akin na ganito ang gagawin ko. Eh, paano yan? Hindi naman nag-appear yung amount. Kasalanan ko pa. So, ganito, sabi niya, parang gusto niya nang kunin yung ID ko tsaka password ng aking bank. You know? Imagine mo, ibibigay mo yung bank ID mo sa bank mobile apps mo tsaka password mo kasi sila na lang daw ang mag-update. Sabi ko, ay walang ganon. Doon ako nag-ano sa kanya na walang ganon. So, ayan, ganyan guys, pagka napaka-safe po ang bank ng BPI kasi alert po sila sa mga pangyayaring ganito kasi nasagot naman niya yung aking tawag at nag-response na rin po sila. Tapos, pag may mga concern, yun, i-email ko na lang din sila sa binigay sa akin na email. So, ayan guys, yun lamang po. Advice ko lang po sa inyo na pag may tumatawag na i-change daw yung inyong mga bank account number, wag po kayong magpapaniwala. Tapos, pag halimbawa, bigyan kayo ng BPI account number ko, na dito, yan na yung bago yung account number, hindi po totoo yan, okay? So, fake news, scammer, makapalang mukha, mga demonyo kayo. Ayan, mga kawatan kayo, napaka-ano nyo, mahiya kayo sa mata ng Diyos. You know, mga ganitong scammer, ako kasi na-scam na ako before ng 350,000. So, ayan, sana, muntik na kasi kung 10 million ko guys, i-transfer ko doon sa account nila. Kailangan daw kahit may mga 0.60 or mga ganyang mga cents, isalin ko daw lahat. Wala daw ititira kasi hindi daw yung mag-a-appear sa bank mobile app ko daw yung amount kung hindi daw ma-update. Wow, sana all. Tapos, ay sabi ko sa kanya, pwede ba ako tumawag muna sa sa hotline para ma-confirm ko itong tawag mo. Tapos, yun nga, binigay niya sa akin yung ID niya. Yung ID niya is 10874824 kasi taga PPI daw siya. Employees. Employees ba? Employees. So, yun, itong Angelo 5. Pero, he sounded like a gay. Kasi yung boses niya talaga, boses bakla. You know? So, kung bakla ka, obvious naman na bakla yung boses mo, ang kapal ng mukha mo para i-scam ako. Sino ka? Para mangganyan ka sa mga tao. Hindi kayo magtrabaho ng maayos. Huwag kayong magnakaw. Huwag yung pagnanakawan ang mga tao. Okay? Kung nakuha mo man yung number ko, kung saan, itapon mo na yung kasama mo sa impyerno. Okay? Yun lamang po. At aware lang po kayo guys ha, pag may mga fake, yung mga number na hindi naman sa inyo. Kasi mga fraud scammers po yan. Lalo na pag pinag-uusapan, change number daw. Okay? So guys, thank you so much for watching. Like, share, subscribe, Filipino Record TV. Please be aware of scammers. Bye-bye. God bless everyone.